Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang evening sa lahat po ng ating mga televiewers sa YouTube at syempre sa ating Facebook Live. Sana po ay masarap ang inyong hapunan ngayong gabing ito. Ano kaya mga ulam ninyo? Hindi namin naaamoy, kaya okay lang, ha? Okay lang huyang kahit ano pa yan. Basta kailangan healthy, at saka mabubusog kayo ngayong gabi at mabubusog din kayo sa lahat ng mga kaalaman na ma-i-impart ng ating abogada de Campanilla ngayong gabing ito. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Speaking of abogada, ito na ang ating abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Good evening sa ating manonood sa amin ngayon. Oo nga, yung hapunan nyo. Actually, feeling ko nga kung mas malakas yung amoy, mas masarap, diba yung mga hindi masyadong mabango. Tuyo. Alam mo na may miss ko tuloy si Danny Concepcion kasi lahat ng klaseng ulam sinasabi. Ayaw nga, pag nakakausap ko siya. Di ba, magaling kasi siya magluto. Oo, magaling siya magluto. Magaling siya magluto. Oo. At saka, alam mo yung mga never ko pang narinig na mga luto. Alam niya. Kasi siya ay taga Bulacan. Oo. Ikaw ba nagluluto? Pag ginaganahan, pero hindi masyado. Pero kung mapipilit mo ako, marunong ako magluto. Kapampangan ako eh. Ako rin naman kapangpangan eh. Hindi ka nagluluto. Naku, parang sa itsura mo, hindi. Natatandaan ko dati, nung ako'y magsasaing, tumawag pa akong bombero. Ganon? Kasi parang umaapaw, sabi ko ba masunog. Ay, Diyos ko. Di ba? Totoo, promise. Tapos nagtotoast lang ako ng bread sa isang kondo. Nasunog ko pa. Nag-alarm. Hindi ako nagbibiro, nag-alarm talaga siya. Sabi ko, anong meron? Anong meron? Lumabas pa ako, yung pala nasa loob ng kusina ko. Kapampangan ka na, tapos meron ka pang of Chinese descent. Walang kahilig magluto. Sige. Buti na lang meron tayong Mac Castro na nagluluto. Si Mac magaling magluto. Ayan. So, tama lang. Balanse ang buhay. It's a match. It's a match. Kaya naman balanse rin. May Globe at Smart kayong pwedeng tawagan. Pag Globe, it's 0954-310-0331. If it's Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Ayan. Hindi naman kayo pinapahirapan. Nandiyan dyan naman ang mga numero. Actually, oo. Pwedeng nyo nang i-text at tawagan si Attorney PG kung gusto nyo siyang makausap ng personal. Parang alam mo yung unang panahon, yung pag meron kang gustong ka-pen pal or phone pal, yung sa likod ng ng comics ba yun, yung magazine. Tapos may mga numbers doon, looking for phone pal. Ay, ganyan. Ba't marami ng loaner dati? Doon, nung unang panahon. Pero yun na lang, di ba? Di ba sino nakakaalala noon? Talaga? Di ba? Direct, merong... Pero konti lang ang masasamang tao dati. Ngayon parang naglipa ng masasamang tao. Legit yun na. Tsaka hindi siya kasi nga hindi naman uso nun. Yung mga lonely hearts. Naghahanap ng mga kausap, kasulatan, ganun. Ganyan. Merong ganun, di ba? Ngayon kakaiba na eh. Iba na, di ba? Barbie? Tinder. Iba yung Tinder. Swipe online. left, swipe right. Ano ba yung... Ano yun? Pag left yun yung gusto mo, all right yung ayaw mo. Ano ba? Right tingnan mo lahat ng mga dito alam nila. Ay, grabe sila. Swipe right pag wala gusto kang alam. mo. Sige. Organic encounter. Kakaloka mga organic encounter. Nung panahon natin, lahat organic. Ay, talagang mas organic kami. Ano lang, telepono lang, yung landline lang eh. Oo nga, minsan may party line pa eh. Correct. Party line, pwedeng wag nyo gamitin muna kasi may ginagamit. Ako dati hindi. Sulat-sulat lang. Letter. Letter. Di ba baka yung number mo na letter, address mo? Hindi, yung nakilala mo tapos wala kayong communication dati kundi letter. Love letters. Ay, sarap balikan. But anyhow, eto na po ang mga love letters ng ating mga texters. Sabi ni Michael, siya ay 42 years old. Currently abroad siya, ha? Formerly from Quezon City daw. So, nasa abroad. O, tingnan mo nga ang ating programa, ha? Maabot. Maklase, ha? Magandang araw po, attorney. Nakatanggap na po ako ng summons kaugnay ng petition
na isinampa ng aking asawa. Ayun. Kaya pala nasa abroad siya. Hindi, okay. Nais ko lang pong humingi ng paglilinaw kung kailangan ko pa pong mag-hire ng abogado kahit hindi ko naman po iko-contest ang petisyon at sigurado po ako na walang collusion sa pagitan naming dalawa. Ayun. Kaya naman annulment. Oh. Dagdag pa po, ako ay nasa abroad kaya nais ko ring malaman kung anong tamang hakbang na maaari kong gawin upang makasunod sa proseso ng korte kahit wala ako sa Pilipinas. Okay, yung asawa nito ang nag-file ng annulment. nullity of marriage siguro. Ito Nullity or annulment. Hindi natin alam Oo, kung ano. hindi Kasi natin sure. magkaiba yun yung nullity at annulment. Pero hindi kasi sinabi ng ating texter kung ano yung ano. But we can safely say na since sinabi niya yung collusion, ang pag-collusion kasi bawal yan sa annulment. Ayan. Sige. Okay, so let's explain. So, nakatanggap na siya ng summon. Ang tanong niya, dapat ba siyang mag-appear? Dapat ba siyang Actually- mag-disappear? Dapat ba siyang kumuha ng abogado? Okay. Ganyan. Kasi takot siya, syempre. Hindi ka, kung nasa ibang bansa ka, kailangan mo mag-appear or mag-hire ng abogado. Actually, hindi. Kahit pabayaan mo na lang kung ayaw mo Actually, na. Alam mo kung bakit? Annulment is, there is no default in annulment. Kasi the state will necessarily represent itself. Kasi marriage kasi yan eh. So, kung kahit na hindi ka mag-appear, the solgen and the fiscal, lalabanan yan. Lalabanan yan. Lalabanan. In short, dahil sa tingin ko ramdam ko sa mga text mo na okay lang naman sa'yo na magkahiwalay kayo. Oo. Okay. Pero gusto lang niya, Oo, so- baka mamaya magkaroon ako ng problema, baka mamaya may issue ako, mamaya sa akin. Walang issue yun. Walang issue. Kasi nangyayari talaga, minsan hindi nag-appear yung ibang party. So, there's no default in the sense na anytime you can appear if you want, na walang kaso. At kahit hindi ka mag-appear, the state or yung Republika ng Pilipinas will na against sa mga ganyan, siya ang tumatayo. will contest it in a way. Legally will contest it. Maganda yung walang collusion. Maybe we should explain anong collusion. Ano? Yung pakikipagsabwatan. Kasi ang annulment may mga grounds yan. And ang collusion, ang bawal lang naman ay yung you agree to make up false grounds. Yung kunyari, ganito ko. Alam mo, napakaraming plastic. Kaya naman talaga yata nangyayari. Kala mo. Tatawa ng mukha mo. Para naman hindi. Alam mo naman, kahit na yung mga... Yung kahit parang na nasa gobyerno, ganun din. Okay, sige. totoo yan. Pero ang collusion is yung agreeing to end the marriage and making up grounds. Yes. Making up grounds. But even, so it doesn't just mean na you agree to separate. Kasi sometimes really you agree to separate. It's not necessarily collusion. Collusion is making up the grounds. Hindi totoo na nangyari sa inyo. So kung totoo naman talaga na hindi kayo magkasundo, totoo naman talaga yung mga grounds na nilalay nyo, kahit na you both agree to end it, it's not collusion. Okay. So anyway, kahit di ka mag-attend, kahit di ka kumuha ng Kahit lawyer, hindi yaan mo na- lang yaan mo sila. na, yaan mo na. Oo. Sa totoo lang, kung nag-hire ka ng lawyer, kumunta ka pa, etc., etc., Unnecessary. It's unnecessary. baka lalong magkaroon ng problema. Lalong hindi kayo mag-grant. Di ba? Tama ba ako doon? Hindi Kasi naman. parang parang yung iba kasi talagang pumupunta dahil ayaw nila. Oo. Actually, gusto ng korte yan yung contested Kasi meron yung uncontested. And uncontested doesn't necessarily mean there's collusion. It's just uncontested. Okay, sige. So, hindi naman kailangan. Okay? Okay. So, si Brian ng Rizal na nasa linya ng telepono ng Brian, magandang gabi, si Mariaw ito. At si Attorney PG. Hi, Brian. Hi po, magandang araw po, kagalang-galang na attorney. Wow, kagalang. Ako. Ikaw. Hindi ako kagalang-galang, friend. Very happy si Brian. Ayan, kagalang-galang. Very happy si Brian. Talaga, totoo bang may problema? Kadal tumatawag ka dito. Oo, walang Pero problema yan si parang Brian. masayahin Gawa-gawa ka. lang niya. Oo nga, Hindi, sige, go ahead, Brian. Oo. Yun ko na po, nilapit lang po na sana namin yung sa nabili po namin sasakyan through financing. Okay. So parang almost 3 years na po na siyang fully paid. Okay. Ngayon po, po namin yung original paper sa bangko, which is, pwede po bang banggitin yung pangalan ng Ay, wag na lang, friend. Okay na. Basta bangko. Okay. So, sa bangko po. Ngayon po, fully paid na. So, hinihingi na po namin yung
ORCR. Oo, ORCR. Opo, yung original na papers. Ngayon po, ang sinasabi daw po ng bangko is, hindi nila i-release hanggat yung co-maker points di pa na pumayad doon sa credit card ng co-maker. Kasi wala naman po ako financial, parang pananagutan doon sa credit card ng co-maker ko. Yun po nangyari, ayaw po nila ibigay sa amin yung papers. So kinabit nila yung utang ng co-maker sa credit card bago na inilis yung ORC. Actually, bawal yun. Pero gumagawa ng ganun. Madami. Nililink po nila doon sa... Unang-una, okay. Tinignan mo bang mabuti yung loan agreement nyo? Kasi minsan for loans like this, the contract is the law between the parties. Bakit ka nagkaroon ng co-maker? Oo Tanong nga, lang. for that one. Okay, Financing po kasi siya eh. so financing kung lagi may humingi ng co-maker. Hindi naman Sino Sigurado ka? May co-maker ka? Wala naman Lalo na pag ano to, pag... Meron po kami noon, time ngayon. Kasi like, ako nagbumibili akong sasakyan, pero wala naman akong co-maker. Diba? Pero baka kasi, yun na nga kasi nga ganito yan iba-ibang bangko, iba-iba yung mga requirements. Kasi yun na nga, you have to look at the contract, the terms, di ba, kung ano yung... I get your point. Baka nga, okay. So, ang nangyari sa'yo, umutang ka, pero may co-maker ka, pumirma rin siya. Okay, ang first advice ko sa'yo, Brian, is kung nasa iyo pa yung kontrata nyo nung bangko, ay basahin mong mabuti. See if there are provisions there which allows them to do this. Meaning yung... Attorney, they are doing that. Yun na po yung yeah, they do that. But if there is no contract that allows them, then it shouldn't be done. Hindi, tanong ko, bakit po pala naging co-maker ito? Samantalang dapat nga ang co-maker ay kasing level mo para mas just in mataas case pa. ikaw ang hindi nakabayad, guarantor, oo. siya yung tutulong sa yung magbayad. Di ba? Ganun yun? At saka bayad na yung actual utang for the loan Financially, Alam mo, attorney, Brian, I'm really very sorry to say, but I heard so much of those stories na okay, ito pa ha. Okay. Pati lupa. Oo nga. Minsan Pero okay, ganyan, condo, but the primary ganyan. borrower, ikaw, Brian, and the ORCR will be in your name? Or pareho kayo nung co-maker nyo or yung jointly owned nyo? Kasi malaking bagay yun So, kasi I cannot answer fully kung hindi ko pa... Kaya kailangan, muna, Brian, my only advice is first look at the loan contract. If the loan contract is silent, walang nakalagay doon na they are allowed to hold the release of the ORCR fully paid. Wala namang nakakabit doon na any other loan is going to be tacked on. Then they have no cause for withholding a fully paid loan on a car na tapusan para lang bayaran another loan kasi ibang account ang loan na yun yung credit card Alam na mo, yun. sa totoo lang, Pero attorney, ginagawa nila yan. Kailangan may magreklamo Alam mo, sa dapat ganyan. talaga, yung mga, sorry pero Brian, hindi lang ikaw narinig kong ganyan. Promise. Kailangan ireklamo. Merong ganyan din na nangyari sa iba. Kailangan ireklamo yan sa BSP. Kailangan ma-aware yan ang Senado. At saka ang BSP, ang At Bangko dapat- Sentral ng Pilipinas. Kasi I think they know. pero formal complaint para may kasi parang a different account itatakon mo doon. Kasi nga, magkahiwalay dapat yun, di ba? Ang gahama naman kasi parang gusto nilang mangolekta. Ang tawag dyan, sigurista. Oo nga kasi parang ayaw nila mag-effort na magkolekta sa credit card Oo, kasi parang sasabihin niya, di ba sa'yo rin naman to? I'm telling you, it's really true. Totoo yan sinasabi ni Brian. Ano ang sabi nung co-maker mo? Yung iba nga po yung problem. Hello? Hello, ano sabi nung co-maker mo? Siyempre, nung nalaman mo na ayaw i-release sa'yo ORC. Yun nga po problema. As of now po is parang wala pa pong pang-settle yung co-maker. Ngayon po, napakarin po namin po yung bangko. Kasi nung time po na nag-loan kami, is release papers lang po yung binigay sa amin. Wala yung copy ng contract.
So, nang hihingi kami ng contract, ayaw naman po magbigay ng bank. Walang kontrata. Anong klaseng bangko yan? Alam mo talaga pwede mo nang ireklamo yan sa Kaya BSP. ganito, gawin mo talaga BSP mo na lang siya, no, BSP attorney? yan kasi parang nagpautang sa'yo, wala man lamang kontrata. Yan da. Ako, kakautang ko lang para sa isang sasakyan. Sus ko kung milya-milya ang aking pinirmahan. Tama. Milya-milya. Hindi, I'm sure may pinirmahan yan. Pero dahil hindi naman niya hiningi, tinago nila. Alam mo yun? May ganun eh. So, tama si attorney, pumunta ka na lang BSP, ilahad mo yung storya mo, and sana magkaroon sila ng ngipin na sabihin dun sa bangko. Kasi unfortunately, common practice na. that's common practice na kung kunwari, Kawawa naman ang consumers. hindi ito ang may utang, pero hold niya ito para siguraduhin na ito mabayaran. Kasi alam mo, ang bangko, kumikita yan sa mga utang. Eh, kung hindi nagbabayad yung co-maker mo, parang lugi sila doon so parang hitting two birds with one stone. Correct. Kahit na hindi dapat dahil wala ka namang kinalaman doon sa credit card utang nung co-maker. Saka magkaiba. Magkaibang magkaiba. So bawal sa akin. The only time that it can be it's acceptable if it's in the contract. I think we have to call on some lawmakers, so sa Senado, Kongreso, baka sometimes kasi malalaking tao tong binabangga natin and dito. even if it, alam mo, actually, Brian, kahit na it's in the contract, kung ako lalaban ako. Unfair pa rin lalaban. yan eh. Kasi kung ikaw pumipirma, makala mo pag nagpapibigay ang bangko. Di ka naman nagbabasa na maliliit na fine prints. Oo, di ba? Kasi ikaw na napakapal, isa-isahin mo ba If yun? I'm not mistaken, attorney, di ba sabi mo nga dati, kahit na fine prints yan, Oo. hindi ibig sabihin na pinirmahan mo, absolute. You can still contest Kaya a mo pa rin contract of i-contest. adhesion. Yes. Ang tawag dyan ay contract of adhesion, which is that parang yung isang One-sided. one-sided lang, take it or leave it. Yes. Oo. So, kunyari kung nagka-problema kayo sa contract and you can prove na you had no choice but to sign it because otherwise the deal won't push through, mas maluwag ang mga korte for you to contest certain provisions because it's a contract of adhesion. Ang tawag doon. Oh, good luck, Brian. Punta ka sa BSP. Punta ng sabihin mo na yan. BSP, grabe naman yung bangkong yan. As in, magreklamo ka. Oo. Pero sa sinasabi ko sa'yo, hindi lang ikaw ang nagganyan. Ang dami nyo na. Pwede sigurong class action. Ang dami. Naiinip kami kasi if ever yun nga. Delikado kasi wala sa yung ORCR, da? Yeah. Ano yun? Sorry? Kasi yun nga po, mahirap kasi kung saan nagpaplano kaming i-let go yung sa akin kasi Di mo mabenta. malaki yung family ko. So, kailangan namin Hindi mo mas malaking mabenta. sasakyan. Oo nga. Ganun nga. Totoo. And then, actually, alam mo, ganito ang gawin mo ha, just to keep you safe, kasi minsan wala kang ORCR, nasa ano ka. You can always get naman a copy of an ORCR sa... Problem is, if he wanted to sell it again. Oh, yun lang ang problema. Pero at least for safety, if you're pulled over, you can always get an ORCR naman from LTO. Meron naman sila. Just show your loan documents. Parang meron ka lang kopya sa sasakyan. Yeah, naintindihan ko ibig mong sabihin dyan. So, go to BSP and write a letter requesting your whatever. Your predicament. Yes, that's true. Okay, Brian? Okay po. Okay, thank you. Brian. Wala kasi tayong magagawa. Hindi naman natin sila pwede i-demanda. Pwede ba demanda yun? Para kang nagdedemanda ka sa bangko. Kung dedemanda mo yung bangko, mas gusto ko pa magreklamo sa BSP. Oo nga, ang Kung hirap naman. ikaw ay isang small consumer and you go against the bank, Diyos ko, their lawyers will just bombard you with kung ano. That's the reason why the government should be there to help the people and not to help the big corporations who are really earning a lot also from the people. Parang nga sabi na those who have less in life should have more in law. That's na... Di ba nakakasakit ng bungo na minsan sasabihin mo, di ba dapat kayo nagtatanggol sa amin? Bakit para pinagtatanggol nyo pa yung malalaki? Grabe yung mga tumatawag sa atin ngayon, ano? Nung isang araw, di ba, yung isang tumawag sa atin, ganito rin ang ating feeling. Di ba? Sige, eto na. Si Carla, siya ay 28 years old ng Makati City. Months ago, my friend inquired with the travel agency about ticket sales and was asked to submit his ID since he initially planned to buy tickets.
He later backed out, but now the agency is alleged is using his passport and driver's license to scam other people. Ay, OMG. My friend only found out after someone messaged him saying his ID was posted on Facebook as a warning to other travelers. We already reported the page, but we want to know what other legal actions we can take. How can we hold the person behind this page accountable under Philippine law? Not just the person behind the page na sinasabing huwag pagkatiwalaan yung kaibigan mo dahil mukhang na-scam yung taong yon nung travel agency na gumamit ng passport. Una munang kasuhan mo is yung travel agency na gumamit nung passport mo ng kaibigan mo at ng ID niya without his permission. That's actually identity theft. Yes. Under the Data Privacy Act and Cybercrime na pwede niya kasuhan. So that's my first answer. The first answer, ang mas importante mong kasuhan muna ay yung gumamit ng ID at ng passport ng kaibigan mo without his consent. Mabigat ang danyos at saka it's a criminal act, ha? So yun ang una. Pangalawa, kung sa patunayan niya yun, pwede na rin niya kasuhan yung page kasi that's also a crime. Cyber libel. Sharing and also data privacy yan. Sharing your passport publicly without your consent kahit na may reklamo pa sa'yo ay hindi tama. Kahit nainis siya sa'yo dahil hindi ka tumuloy at hindi mo kinuha yung ticket. Oo, or kahit kung sino man yung gumamit ng passport na akala niya ikaw yung nanloko, ikaw yung kaibigan mo yung nanloko sa kanya, hindi naman tama na ipopost niya ang passport nung kaibigan. Okay, kanino siya magfa-file ng kaso? Okay, madami. Pwede siya sa NBI, pwede siya sa National Privacy Commission, NPC, pwede rin siya sa PNP Cybercrime Desk. Ayan. So, punta ka na dyan, ha? Punta na Good eh. luck sa'yo. Okay. Ito na. Si Maya naman, siya ay 34 years old from Cebu City. My friends booked a fully paid 100,000 tour package from a local travel agency for a Palawan trip. Travel agency na naman. Covering flights, hotel, and tours in Coron, El Nido, and Puerto Princesa. Oy, sana all. Because of bad weather, they couldn't leave Coron on time and had to extend their stay there. To avoid rebooking flights, they traveled straight from Coron to Puerto Princesa and skipped their El Nido hotel stay and island hopping tours. The Underground River tour was also canceled and replaced with a cheaper activity. Are they entitled to a partial refund or adjustment for the services they did not receive? Okay, this is force majeure. Alam niyo, sasabihin ko na rin sana yan. Force majeure. Okay, ano ba ang force majeure? Act of God usually yung sinasabi rin doon na yung force majeure usually bad weather, sakuna, na wala namang kasalanan yung other party. Force majeure. Lahat talaga walang may kasalanan. Pero force majeure kasi, okay, what is force majeure in law? Pag ikaw may kontrata ka or usapan sa ibang tao, syempre meron kayong parehong duties and obligations that you have to perform. So this one, the travel agency could not perform those duties because of bad weather. Otherwise, kung ituloy nila yan, baka kayo pang mapahamak dahil masama ang panahon, lalo na sa Palawan. Diyos ko, di ba kung... Oo, ngayon, malakas ang ulan, malakas ang ulan. So, force majeure actually has the effect of releasing the other person, the parties, from fulfilling their obligations sa kontrata without fault. Okay, ang tanong ko, hindi rin kasi kasalanan ng hotel. But of course, nagkaroon na sila ng bookings, hindi sila naka-loss opportunity na sa mga ibang ano. So, sa tingin mo, makukuha nila kahit partial refund? Usually, ang ginagawa dyan, hindi nagpapa-refund, pero kunyari, they will book you another time. Pero, ibig sabihin, hindi siya yung tipong pwede mo silang idemanda for not giving it to you. Hindi, parang mahihirapan ka dyan kung ang dahilan ay masamang panahon. Kasi pwede nila sabihin, kung ituloy namin yan, lalo kayong mapapahamak dahil, di ba, mas malaking gastos. So, request lang. Request lang. Hindi siya pwedeng demand. Hindi siya pwedeng demand. Okay. So, Kung request force lang. majeure, kung ganyan. Pero kunyari, kung wala namang dahilan na hindi nila ituloy at gana lang na
na kinancel, doon meron kang magdemand. Kasi alam mo, di ba, I've worked also in an airline. So pag mga force majeure na ganyan, walang kinalaman ng airline. Wala talaga. Kumbaga para sabihin niya, sorry, masama ang panahon, pwede na kayo umuwi. But- Wala nga hotel kasi hindi nila kasalanan. Hindi, pero pero- kung kasalanan ng eroplano, for example, the late yung turnaround flights, o kaya nagkaroon ng sira ang eroplano, yun, magpapahotel sila, magpapakain Because sila. those are passenger rights. Pero, ngayon, passenger rights, I think, meron na ata for a certain period of time. Yes, oo. Meron nga, siguro another time pag meron nagtanong, but Maganda yun. Oo, 'di ba, yung mga what are passenger rights? Yung pag akala nyo, wow, pinahotel kami nung airline dahil ano, Hindi karapatan yun. karapatan nyo yun. Actually, wag kayong matuwa dahil kailangan nilang ibigay sa inyo yun. May mga ganun talagang pagkakataon, ika nga. Pero hindi ko lang alam sa hotel, attorney. Sa hotel kasi, syempre, minsan, may mga maliliit na hotel na yun lang ang pinagkakitaan, so parang wala. Ah. So, pero minsan pag malaking hotel, pwede mong i-rebook na lang. Oo. Depende. Depende kasi kung ano yung dahilan ng Cancel. If it is yung ikaw mismo ang nag-back out, voluntary back out. Ay, naku, wala yun. na yun, 'di ba? Yung wala namang kasalanan yun, hindi ka sumipot 'di ba? 'Di ba? And they kept the room there for you just in case you show up. 'Di ba? So, it doesn't matter if it's a voluntary na hindi ka talaga tumuloy. Pero if it is at the fault of the hotel, like for example, hindi available yung room, dumating kayo. Tapos yung pala, yung na-promise na room. O na double booking. Yan. Ayan, pwede kang mag-demand. Oo, ayan. No, sana naman ay maraming natutunan ng ating mga kababayan sa atin ngayong araw na ito. At hayaan ninyo, marami kayong sa kakapakinig talaga dito sa amin. Marami kayong matututunan. Alam mo yung mga simple but necessary. What you do in everyday, Important. yung pang-araw, in a normal course of life. Yes, Normal course of that's life. true. Kasi lahat naman gusto minsan yung pag nagbabakasyon, magta-travel. Di ba? Kung ganyan. At least may alam, May di ba? alam, oo. Well, anyway, maraming salamat pong muli sa pagsama niyo sa amin at sana ay kasabay namin kayo natapos ng inyong hapunan at busog na busog kayo sa kinain ninyo at busog na busog kayo sa impormasyon dito sa ating programa. Maraming salamat pong muli. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Marcial Angelico Castro, my babe. Hello! Ako po inyong Mare ng Bayan, Maria. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone! Hanggang sa Bye. muli!